Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading your energy at this time. Follow the mutual down to Gorky Park, listening to the wind of change. At August summer night, soldiers passing by, listening to the winds of change. Take me to the magic of the moments on a glory night, where the children of tomorrow share the dreams in the wind of change. Ayaw mag-risk ngayon o ayaw mong umalis, ayaw mong start ng kung ano man yung umpisan mo para nag-alangan ka pa o nag-hesitate ka ba or naduduwag ka or wala kang gana, wala ka sa mood, no? Or you're not ready to start something new or to take risk or to reach out to someone, pwede din. You are contented with your life right now. Happy ka naman, contented. Yun nga lang, hindi ka nga lang ganun ka-positive ngayon. Hindi ka ganun ka-inspire, no? Para mag-take ng risk, para subukan yung mga bagong bagay, yung bagong yung i-grab yung mga bagong opportunities kung meron man. And with the magician, ikaw ba itong magician na to? Kasi pwedeng ibang tao yan. Upright ba itong the devil na to? Palang yan eh. Upright. Ikaw daw yung magician na yan. Ayan o. So, hindi ka ganun ka-positive right now, clarified by the devil. Sa mga ginagawa mong pwedeng manifestation or witchcraft. Either dyan, pwedeng gumagawa ka ng witchcraft or manifestation. Hindi ka nga lang ganun hindi ka ganun ka-positive right now na gawin yan. May ginagawa ka na sa spiritual side, no? Witchcraft or manifestation. And hindi ka ganun ka-positive right now. Hindi ka inspired na gawin yan. Para bang naduduwag ka na. Yan yon, yung ayaw mo na mag-risk sa paggawa ng witchcraft. Gumagawa ka lately ng witchcraft. Or in the past, ngayon ay ayaw mo na gawin yan. Ayaw mo nang ipagpatuloy. Ayaw mo na ipagpatuloy paggawa ng witchcraft. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Bakit? Dahil sa kapanood mo dito, sa reading ko, tingnan natin ha. Dahil sa kapanood mo dito sa reading ko, bakit natakot ka itapon sa impyerno? Dahil natakot ka itapon sa impyerno. Talagang tinatapon sa impyerno yung mga witches, no? Lalo pag hindi nagbago. Totoo yun. Kaya nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, di ba? So yan. Kung hindi ka magbabago, ay alam mo na, di ba? Kahit sa Biblia, di ba? Kahit saan naman. Kahit sino na kahit sino ang tanungin ay ganun talaga. Hindi ka na ganun ka confident, hindi ka na ganun ka driven, hindi ka na ganun ka proud sa ginagawa sa paggawa mo ng witchcraft
naging ano ka na, hindi ka na ganun ka-positive and inspired at ayaw mo nang mag-risk sa mga ganyan, ayaw mo nang gawin yan. Naging ano ka na, fearful na matapon sa impyerno. Hindi ka na fearless na gawin yung witchcraft. Actually guys, yung mga ganyan sa umpisa parang matakot ka pa, no? Pero pag sanay ka na sa kagawaan niyan ay kunwari gayuma, palipad hangin, masanay ka na, parang wala na lang. Ganun yun eh. Pero yun nga lang, may parusa ka ng afterlife talaga. Yun kasi talaga eh. Anong ini-embody mo energy ngayon? Follow the Mushwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Nagiging ano ka na eh, you have a good judgment na ngayon. At nagiging wise ka na kasi may natutunan ka na. Oh. Para nagkakaroon ka na ng wisdom o nagiging wise ka na. Dahil may natutunan ka eh. Saan? Sa reading ko. Proud, no? Kasi dahil sa may karunungan ka na natutunan. Kasi nagkakaroon ka na ng good judgment. Ayan. O, nakikita mo na yung magiging consequence, yung totoong maging consequence ng actions mo, and your doings, mga ganyan. Ano pa? Ang energy mo ngayon? Para naging mas malalim na yung pag-observe mo, yung judgment mo. And King of Water, nagiging emotional ka o nagiging understanding na, nagiging empathetic na. Ganun ka ngayon. Or pwedeng emotional ka ngayon. Baka nakaka-realize ka na mali ang mga ginawa mo lately or in the past. The Counselor. Maybe you're a counselor or magaling ka sa counseling, mag-advise, mag-guide, magsalita. You feel more, para bang yung kausap mo, yung in-advisean mo, yung gina-guide mo ay parang connected talaga sa'yo ba? Na alam niyo, connected sila sa mga sinasabi mo, connected sila sa iyo, ganun. Ano pa ang energy mo yan? The Queen of Earth, you're stable, intelligent, no? Intelligent, and maybe nagdinegosyo ka kasi Queen of Earth eh. Ano pa ang energy mo ngayon? Stable, secured, grounded. Mas nakikilala mo yung sarili mo, yung totoo mong sarili ngayon. Parang nami-mirror mo ba? Mini-mirror mo yung sarili mo. Like what? Nagkakaroon ka na ng faith, pananampalataya. Kaya siguro emotional ka ngayon. Natatawa lang ako sa energy mo, guys. Kung sino man ang naka-resonate dito. Ano pa? Kasi nakaka-realize ka na ngayon ng mga pagkakamali mo, nakikita mo na yung mga mali mo,
yung kung may nagawa kang injustice, kung naging unfair ka, maaaring naging clouded yung isipan mo kasi ako ano may nagpa-clouded sa isip mo. Message na angels for you. Son, your son is watched over and protected as he explores this world. Yung anak mong lalaki, baka may anak kang lalaki, pinaprotektahan daw yan, binabantayan, no? Habang nag-explore sa mundo niya. Pero kung wala pa, magkakaanak ng lalaki. Ayan. Ano ang darating sa'yo? Baka may asawa ka na nga eh. Oh, may Ten of Cups dyan, may pamilya ka na, may asawa, may anak. Etong Queen of Cups, anong dahilan bakit darating to sa yung Queen of Cups na yan? Anong intention niyan sa'yo? Eight of Swords. Para pakawalan ka. Oh, malambot yung puso ng Queen of Cups na to. Empathetic and loving, caring, feminine, ganyan yung kanya energy, emotional, para intention niya siya ba yung hindi niya na-restrict yung sarili niya, yung Queen of Cups na yan. Siya to na hindi niya na-restrict yung sarili niya. Tama. Si Queen of Cups, hindi niya na-restrict yung sarili niya. Kung wala ka pang pamilya na yung asawa, anak, ay pwedeng kontento ka na sa buhay nyo, ng family mo, ng loved ones mo, pwedeng kasama yung mga magulang mo, kapatid mo, pwedeng gano'n. Para magsama na kayong dalawa, para makapag-umpisa kayong magsama, ni Queen of Cups na yan. Hindi niya na daw i-restrict pa yung sarili niya. Ano pa? At August summer night. Para makarecover niya siya sa sadness, guys. And yung parang nanamlay ba? Five of Swords. Para hindi na siya makontrol pa, hindi na siya mamanipula kasi may snake dito ng ahas sa buhay niya. Ano tong ahas na to na sumisimbolo na to na parang may pagka-sneaky yung behavior or may pagka-ahas siya. Pamilya niya. Pamilya niya nga yan. Pamilya niya na devil. Pamilya niya na may devil sa katawan. Tingnan natin. Oo. Pamilya niya na may devil sa katawan. Pamilya niya na may devil sa katawan. Na gusto siyang kontrolin, gusto siyang pigilan. Yun pala may devil yan sa katawan, yung pamilya niya na yan. Yan ang nagre-restrict sa kanya, for sure. Na hindi na siya magpapapigil, hindi na siya magpapauto dyan, hindi na siya magpapasulsul dyan. Oh, yun pala may devil yan. Yung devil yung sumusulsul dyan, hindi yung pamilya niya na yan. May devil yan. Kaya napaka-manipulative niyan pag mga ganyan. At sinungaling yan. Gagawa pati ng kwento yan. Baka kapatid niya o ano, sa pamilya nito. May devil sa katawan. Gusto ng person mo na magkaayos kayong dalawa. Makipagbati sa'yo. At mag-take na action na makipagbati sa'yo. Para
makapag-umpisa na kayo with the Ace of Wands, ayun, na magsama sa isang bahay. At mamuhay kayo ng peaceful, na magtagumpay siya na magsama na kayo, na kung ano man yung goal niya, no, na magsama kayo sa isang bahay, kasi may bahay dyan eh. And Justice card. Oh, hindi niya napipigilan pa ngayon yung emosyon niya, yung sarili niya. Yung bunganga niya na sabihin sa'yo, kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Na gusto niya magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Hindi na siya maglalagay ng boundary ngayon. Hindi na siya maging cold ngayon sa'yo. Instead, hindi na siya cold sa'yo, emotional na siya or attached na siya sa'yo emotionally. Upright ba to? Pinuha ko rin ko na tingnan. In reverse daw. Oh. Ayaw niya nang mag-overthink. Yung mag-experience ng yung na-experience niya na nag-overthink siya ng mga problema, stress, parang problemado na hindi masaya sa buhay niya, malungkot siya kasi wala ka eh. Wala ka, no? Kasi wala ka, yes. Parang may waiting ba? Parang nag-aantayan. Parang merong tagal. Parang matagal, no? Matagal. Or there's waiting nga. Ganun. Kaya parang nadidepress na. Parang ano to, nag-overthink na mong problema yan siya. Na-stress yan. Nangonsumisyon siguro yun sa situation nyo dahil sa pamilya niya na to na may devil sa katawan. May devil kasi itong pamilya niya na to eh. Gumagawa ng scheme, deceit. Bakit ayaw ng pamilya niya na to na magkatuluyan kayong dalawa ng person mo na yan? Bakit? Pinipigilan niya. Gusto niyong patagalin. Yung devil na yan, no, na nasa katawan ng pamilya niya na yan, yan ang nagpapatagal. Yan ang kumukontrol. Yan ang kumukontrol. Napaka-strong daw. Yan ang kumukontrol dun sa pamilya niya na yan. May devil sa katawan. Lalo kung may mga addiction yan. Bilis na kumag. O, dali na. Okay na, ingay-ingay. Ano niya ba yan? Nanay? Pamilya na niya na yan na may devil sa katawan. Nanay ba ng person? Hindi niya nanay. Ano niya yan? Tatay niya, yung may devil sa katawan. Baka tatay niya. Upright ba to? Let's see. Tatay niya. Tatay niya. Ano yung tatay niya pala. Siguro napaka-toxic niya kasi may devil sa katawan yung tatay niya. Malamang may addiction pa yan kasi may devil sa katawan. O may sumusulsul na devil dyan. May kumukontrol na devil sa tatay niya. Ano ang kahilingan mo na mag-grant? Ang magsalita na tong person mo, ang maging direct na yung person mo sa'yo, ang maging outspoken na siya, ang sabihin niya na sa'yo yung mga gusto niya sabihin sa'yo, at yung may offer na sa'yo yung person mo. Hindi. Yung may ibibigay na sa yung person mo. May ibibigay. Para may ibibigay. Or else, layuan na siya ng devil, yung person mo. Sa kasulsul.
Kaingay ah! Puro kayo mga bunjing. Nakaka-distract. May sounds na, may kayo pa. Ay, naku. Dali mo. Na layuan na kayo ng temptation ng person mo. Layuan na kayo ng temptation. Layuan na kayo ng temptation. Tama. Layuan na kayo ng temptation. Layuan na kayo ng mga yung nandi-distract sa inyo ba. Ayan. At ano yung next move ng person mo na to towards you? Makasawahin ka. Ang mag-provide siya sa'yo, siya ang maging provider, material. Oo, material. Bibigyan ka niya ng pera. Kasi mukhang masagana yung buhay niya, abundant. Bibigyan ka niya ng pera. Mag-invest niya sa'yo ng pera pati. Kung nasa abroad yan, papadalhan ka na niyan. Ganon. Siya na mag-provide sa'yo. Tsaka asawahin ka na niya. Magiging stable ka na. Financially. Maging secure ka na financially. Kung hindi ka pa secured financially, sa panahon ngayon, sino ang secured financially? Yung mayayaman na talaga. Yung may mga napunda na ng mga assets at mga properties na kumikita pati, no? Continuously yun ang mga secured guys financially. Pero kung mga isa lang yung pinagkakitaan mo, paano ka maging secured financially, di ba? Sa mga ano dyan siguro, sa mga stable na secured, ay wala na kayo problema, no? Pero ito, yan, sa naka-resonate dito, magiging secured ka na. Kung hindi man sa financially lang, pati na din sa in life, no? In general. Yan. Sa relationship, ganun, sa love life, so yan. So, ito na lamang guys for collective reading.